Good day, ma'am. I am Padilla Eliza B. from 3CRY821. So, today I discuss the ink analysis. So, bago po ako mag-start, meron po tayong two lesson objectives. First is identify the different properties of ink, and second is explain the importance of ink analysis in forensic science. So, meron po tayong mga iba't ibang topic na i-discuss ngayon. Ano-ano po ba ito? Ang una dito is describe the nature, sources, and purposes of ink. Give the examples. And second is describe the three basic groups of ink properties and also give the examples. Third is describe the methods used in ink analysis. And the fourth is describe the importance of ink analysis in criminal investigations. So, the first topic, what is ink? So, bago po mag-discuss, ano po ba yung ink, di ba? Yung ink po kasi kadalasan natin nakikita sa mga ballpen or sa pagsusulat lamang. But ink is a colored fluid na ginagamit nga po sa pagsusulat, sa pag-drawing and duplicating. Bakit duplicating? So sa duplicating po, naduduplicate po natin yung mga evidence na possible po na makikita natin sa isang crime scene. So sa ink po is kinukumpose siya ng iba't ibang materials para makapag-form po tayo ng ink. Like the solvent, pigment, dyes, rains, and other materials para makapag-form or makagawa po tayo ng isang ink. So sa ink po, meron po tayong mga iba't ibang pwedeng gawin ng mga shapes or designs. Depende po sa ating gusto. And the criminal investigations, maaari po natin siya magamit para determine yung iba't ibang klase na evidence na possible natin makita sa isang crime scene. So the next topic is the properties of the ink. So, meron po tayong three basic properties of the ink. First is optical, second is the structural, and third is drying properties. So, unahin ko pong i-discuss ano nga po ba yung optical properties. So, the optical properties is napaka-importante. So, important consideration is the coloring matching. So, dito nagkakaroon po tayo na may tinatawag na color matching test. So, dito, kapag sa isang crime scene, possible na may mga color na pwede natin makuha dito at gagamitin natin yung color matching test para ma-identify kung yung kulay na ba yun is nag-reflect or nagko-combine dun sa isang suspect na or pinaghihinala nating suspect sa isang crime scene. So, sa pamamagitan po ng optical properties, ma-identify natin yung mga possible suspects sa gumawa dun sa isang krimen dahil po sa mga chemical na maaari natin makuha doon sa isang crime scene. So, move on po tayo sa structural properties. So, based po na sa pictures sa presentation ko, ma'am, para po siyang sinusukat niya or yung mga wavelength by wavelength ng isang color. So, dito sinusukat kung gaano ba ka-soft or ka-fluid yung isang ink. So, dito napaka-importante nito para malaman natin yung sukat ng haba o laki ng ink na nakuha natin sa isang crime scene. So, dito, mapapag-aralan po ito and makakakuha po tayo ng iba't ibang evidence or information galing doon sa structural properties. So, the last topic is the properties of the ink is drying properties. So, the drying properties, it means by which the object remove the pigment. So, dito na po nare-remove yung mga iba't ibang ink sa isang object or sa isang crime scene. So, the inks dry by the oxidation, absorption, polymerization, evaporation, precipitation, or any combination thereof. So, dito, ito yung mga possible kung bakit nagkakaroon ng drying properties ng isang ink sa isang crime scene. The next topic is ink analysis. So, ano po ba yung ink analysis? So, ito po yung pag-aaral sa mga ink, sa mga different colors, shapes, or saan nanggagaling yung ink dito. So, based po na sa pictures na sa presentation ko, may iba't ibang klase kung paano ma-identify ang isang ink. So, dun sa isang pictures po, yung may mga 5, 10, and 15, 20, dito po yung, for example, is nagkaroon po ng isang crime scene sa isang crime investigation. So, dito, kapag nagkaroon po yung ink doon sa isang floor at natapakan or nahawakan ng isang victim, is possible na magiging evidence po ito. Sa mga ballpen, is examine po nila kung nagko-combine yung nakuha pong ballpen doon sa ink na nakuha sa isang crime scene. So, pag-aaralan po ito at ma-identify kung sila po ba is pareho.
So, the last topic is ink analysis in criminal investigation. So, sinasabi ko nga po kanina, sa ink analysis is parang pareho lang ito. But ito po is kino-compare na po siya sa criminal investigation. So, through the ink analysis in criminal investigation, pag-aaralan na po ito sa mga iba't ibang klase ng evidence. For example, is kukunin po yung talagang original ng mga signatures or sulat para ma-identify at magiging evidence po ito. So, isu-zoom po ito through the microscope or sa mga computers or devices na ma-identify kung totoo po ba yung mga nakasulat dito. So, dito examine nila at gagawa po sila ng mga iba't ibang examination para ma-identify kung original or duplicate lang po or replicate lang po yung ginawang mga sulat sa isang crime scene na mga nakuhang evidence po sa isang crime investigations. That's all for the day. Thank you. God bless, ma'am.